kagat ang dilim. Akala ko ba kabisado mo itong daan? Yun na nga. Sa tagal kong di nagpunta dito, ang laki na pala ng pinagbago. Kung bumalik na lang kaya tayo, para makapagtanong tayo dun. Wala na kasi kabahayan dito at puro mga puno na lang, wala na akong makitang mga tao. Hindi na pwede, dahil pagbabalik pa tayo, hindi na aabot ang gas. Masiguradong titirik lang tayo. Paano na yan kung di mo makita ang daan? Baka dito pa tayo maubusan ng gas. Ayoko dito, napakadilim at nakakatakot. Tumahimik ka na lang muna, hayaan mo akong mag-isip para makapag-focus ako at makita ako ang tamang daan. Buisit! Ngayon pa talaga nawalan ng gas. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Paano na to? Tapos wala pa signal ang phone ko. Maghintay lang tayo. Baka may dumaang sasakyan dito at makahingi tayo ng tulong. Teka muna, may taong dumadating. Humingi tayo ng tulong. Diyan ka lang muna, Rachel. Ako na ang kakausap. Sir? Sir, maaari niyo ba kami tulungan? Nabusan kasi kami ng gas eh. Ha? Ha! Ha! Halimaw! Rachel, takbo! Ha? Bakit?
At yun na nga, ang malagim na nangyari sa dalawang magkasintahan na yun. At yun na nga, ang malagim na nangyari sa dalawang magkasintahan na yun. Naging usap-usapan yun hanggang sa kabilang baryo. Kaya magmula nun, bihira na lang ang mga tao nagpupunta sa lugar na to. At ang iba naman ay nagsisilipatan na. Mabuti na lang at nakatulog na si Sophia. Kaya nga mabuti na lang talaga at kumalma na siya. Kuya, merong babae sa tapat ng bahay. Nakatingin lang siya sa akin. Di ba mga ganito oras wala ng tao sa labas?
May dala pa ata siyang bola ng soccer. Pinangako ko sa ating Ama na kahit anong mangyari ay poprotektahan kita. Kaya hindi ako makakapayag na may manakit sa iyong iba, Sophia. Sige mga anak ko, ubusin na. Wala kayong tigang buhay. Ano yun? Nandito na siya. At tingin ko marami sila. Kailangan na natin makalis dito. Sophia, gising. Kuya, bakit po? Alam kong takot at balisa ka pa sa nangyayari kanina. Pero sa mga oras na to, kailangan mong maging matapang. Dahil kailangan na natin makalis ngayon dito. Sige po, kuya. Pipilitin ko po maging matatag. Ang lamig, iniginaw ako. Sandali, kukuhanan kita ng mga susuotin mo. Kuya Jeff, nandyan pala kayo? Oo, Sophia. Kailangan na kasi natin makalis dito. Kamusta na pala pakiramdam mo? Opo, Kuya Jeff. Okay na ako. Hi, Nel. Kamusta ka? Heto, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Sige na, suotin mo na agad yan. Hihintayin ka namin sa baba. Sige po, Kuya. Salamat. Nakarating na din tayo. Napakagandang lugar para sa camping natin. Nakakatakot naman dito. Sure ka bang ligtas tayo dito? Huwag kayo matakot. Kakasama naman tayo. Basta huwag tayo mag-iwalay Tara, ilatag na natin ang mga tent para may aayos na natin ang mga gamit natin. Present. Hoy, Banjo at Lucas, labas na dyan. Ayusin na natin mga gamit. Nakatulog pala ako. Eto na ba yung lugar? Yan, patulog-tulog ka kasi. Di mo tuloy alam na nandito na tayo. Tama. Nakatag niyo ang mga tent. At ako na bahala mag-aapay dito. Alam na alam ni Kuya na ang jacket ni Papa
ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ayun, nandiyan na si Sophia. Tara, sumunod kayo. Wala na sila dito. Pagkakataon na natin to. Mabuti naman kung ganun. Natatakot ka ba? Ha? Medyo. Dahan-dahan lang para di nila mapansin. Natatakas na tayo. Dito tayo. Sige na, Sophia. Mauna ka na. Sige. Tapos na din natin maayos ang mga gamit. Yan, mainit ang paligid. Ang ganda ng buwan. Bilog na bilog. Ang sarap magkwentuhan. Nakakatakot. Tama. Magandang idea yan. Magsitigil nga kayo. Alam niyo ba, ang sabi ng mga matatanda, nagpapakita daw ang mga kaluluwa pag bilog ang buwan. Talagang itinuloy niya, oh. Ito naman, masyadong matatakotin. Siya, tama na yan. Mabuti pang mag-uwi na tayo ng makakain. Mukhang di makakasunod sila Charles ah. Saan na kaya yung dalawa na yun? Hehe, baka nagbebetem muna sila. Charles, tingnan mo, dalawang daan. Lagot na. Mukhang napaiwalay tayo sa kanila. Saan kaya yung tamang daan? Kung sa kanan tayo, mukhang nakakatakot kasi sa kaliwa. Wait lang, Lucia. Tawagan ko muna si Renz. Charles, may mga tao. Sino sila? Charles, anong gagawin natin? Ayoko pa mamatay. Huwag kang mag-alala. Makakalabas tayo dito na ligtas. Sino kayo? Ano ginagawa niyo dito? Sir, naliligo kasi kami at napadaan kami dito. Patingin nga ng ID mo. Ito, sir, oh. Aba mga dayo, buha ba kayo dyan? Sir, wala naman kaming ginagawang masama. Charles! Huwag ka na madaming tanong pa kung ayaw nyo masaktan. Wait lang guys ha. Balik din ako. Sige, ingat ka dyan pre. Baka may multo. Ha.
Loko. Dilim naman dito. Kuneho lang pala. Ha? Bola? Sino yan? Ano yun? Mapuntahan nga. Ha? Babae? Anong ginagawa niya rito mag-isa? Taga dito ba siya? Sino siya? Ang ganda niya. Nakatingin ba siya sa akin? Sana hindi nila tayo mapansin. Takbo lang, matatakasan din natin ang mga yan. Sandali lang, hintayin niyo ako. Kaya mo pa ba, Sophia, tumakbo? Ano nangyari? Kuya Jeff, nandito na siya. Yarina! Bakit? Kuya Dave, lagot na. Nakita si Sophia. Iya. Kuya, Papa, kung nandito ka sana, alam kong di mo kami pababayaan ni Kuya. Sophia! Kuya Dave. Jeff, huwag mo na akong alalahanin. Si Sophia, kailangan niya ng tulong.
Sophia! Bitawan niyo ako! Tumahimik ka! Charles! Parang awan nyo na. Ako na lang saktan nyo. Pakawalan nyo lang yung girlfriend ko. Ang sabi ko, bitawan niyo siya. Sige natin. George! Ano, basta tapusin ko na lang. Umalis ka dyan! Ang ayaw ko sa lahat, yun nangingialam sa laban ko. Charles! Huwag ka na umiyak. Makinig ka sa akin. Iaalis ko kayo dito ni Ana, ha? Ang drama nyo naman, maiiyak na ba ako? Parang awa niyo na. Palayain niyo na kami. Pangako din na kami babalik. Kuhanin nyo ang babae. Diyan lang kayo. Subukan nyo lang galawin siya. May kalalagyan kayo. Kung makasta ka, parang kaya mo kami ah. Eh kung itong ba kita dito? Matatapang lang kayo kasi madami kayo. At may mga baril. Ganun ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Pag natalo mo ako, malaya kayo makakalis ng kasintahan mo. Pero pag ikaw ang natalo ko, mamamatay ka! George, tama na. Huwag ka na lumaban. Lumaban man ako hindi, papatayin ako niyan. Basta ang malaga, may ligtas ko kayo. Pero wag ka na nga mag-alala. Hindi ko naman papatay ng kasintahan mo eh. Dahil gagawa kami ng sarili namin pamilya. O ano na, sugod! Fight! Tumama ka naman. Tapusin na natin to. Huwag ka mag-alala. Madali naman ang kausap eh. George! Diyan ka lang. Ako nang bahala! George!
Ngayon magpaalam ka na sa minamahal mo. Wag! Nagmamakaawa ako, hayaan mo na kami makaalis. Ito ba ang boyfriend mo? Hindi ka kaya pagtanggol? Aray! Ha? Sino ang angal na gumawa nun? Ana! Ba't ka lumabas ng kotse? Aba, may munting kuting pala dito. Ha? Wag! Nakikiusap ako. Huwag mo idama yung bata. Visit! Ah! Ayaw sana kita saktan. Ang kaso, ang kulit mo eh. Lagot na! Nandito na ang bola. Bakit? Ano ibig sabihin pag may bola? Ako si Lay. Pauwi ako ng araw na yon, galing sa aking mga kaibigan. Dahil sa kasiyahan, di ko na namalayan na ginabi na pala ako ng uwi. Mga 2:30 na ng madaling araw na yon, kaya madilim na sa paligid at wala ng mga tao. Mabuti na lang, hindi pa lobat ang cellphone ko nun, kaya kinuha ko at binuksan ang ilaw. Habang naglalakad ako sa madilim at masikip na iskinita, meron isang matanda akong nasa lubong. Dahil sa masikip ang daan, kaya naisip ko huminto na lamang ako para di ko mabangga si Lola at hintayin ko siya makalagpas. Binalin ko na lang ang tingin ko sa cellphone ko para di isipin ni Lola hinihintay ko siya sa paglalakad niya na makalagpas. Pero nung nasa gilid ko na si Lola, parang lalong bumagal ang kanyang paglalakad at kahit sa cellphone ako nakatingin, na napansin ko na nakatitig sa akin si Lola at nakangiti habang naglalakad siya. Pero oras na yun, di ko pa napapansin ang nangyayari. Nang makalagpas na si Lola, ay nagpatuloy na ako sa paglalakad at hindi na ako lumingan. Nang makauwi na ako at nakahiga na sa aking kwarto, doon ko naisip si Lola. Bakit nga ba merong isang Lola na uugod-ugod na naglalakad ng ganong oras sa madilim na iskinita? Doon ko na naisip baka hindi tao ang nakasalubong ko kanina. Baka isang engkanto o kaya isang kaluluwa hindi matahimik. Kaya mula noon, hindi na ako sobrang nagpapagabi pa pag-uwi sa aming munting tahanan dahil sa takot na baka muli ko makasalubong si Lola. Naniniwala ba kayo sa mga multo? Hindi ako naniniwala sa multo.
Ako, Eric, hindi pa ako nakakakita pero naniniwala ako sa mga multo. Alam niyo ba, sa bahay namin, lagi may nagpaparamdam. Pag natutulog ako, mag-isa sa kwarto ko, nagigising na lang ako kasi may naririnig akong tumatakbo. Pagdilat ko, wala naman tao. Grabe, nakakatakot naman yun. Hanggat hindi pa ako nakakakita, hindi ako maniniwala. Bakit? Gusto mo ba makakita ng multo? Ayaw ko nga. May paraan raw para makita ang mga multo. Maglakad ka daw sa madilim na lugar na walang katao-tao, kundi ikaw lamang. Sabay yumuko ka at sumilip ka sa pagitan ng iyong paa. May makikita ka daw na multo. Hoy Eric, anong ginagawa mo dyan? Nagulat naman ako sa'yo. Kala ko multo na. Nakakatawa ka. Para kang pato. Ha ha ha. At yun na nga, hindi ko magawa kasi madaming tao sa lugar namin. Ikaw May, subukan mo yun gawin. Di ba liblib sa lugar nyo? Sigurado, makakakita ka dun. No way, inuuto mo lang ako, no? Ang dilim naman at wala tao. Masubukan niya kung totoo sinasabi ni Eric. Wala naman ako nakikita. Sabi niya niloloko niya lang ako. Ay! Nakakahiya, may tao na pala. Bakit nawala siya? Teka, uulitin ko nga. Nandiyan ulit siya. Paano pare? Dito na ako ah. Next time na lang ulit. Hatid na ita pare. Hindi na pare. Kaya ko naman umuwi mag-isa eh. Saka nga pala pre, mag-ingat ka dyan. Usap-usapan daw, may nagpapakitang multo dyan. Naku, hindi ako naniniwala sa multo. Sa tagal ko ng buhay sa mundo eh. Minsan hindi pa ako nakakakita niyan. Pero mag-ingat ka pa rin pare ah. Sila ang mag-ingat sa akin. Tama sila, mag-ingat. Siya, dito na ako pare. Pahinga ka na dyan ah. Teka pare, huwag kang dadaan dun sa malaking bato. Dun daw nagpapakita ang mga kaluluwang hindi matahimik. Loko ka talaga eh no? Kahit dun pa ako matulog eh. Ang lamig ah. Makapag-yosi nga muna.
Kaibigan, maaari ba kitang makausap? Ano yun, kaibigan? Narinig ko kasi kayo kanina, nag-uusap ng kaibigan mo tungkol sa multo na nagpaparamdam dito. Oo eh. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kwentong barbero lang naman yan. Yan ang dahilan kaya kita sinundan para masabi ko na totoo ang multo na nagpaparamdam dito sa lugar na to. Alam mo pare, kung totoo yung mga yan, edi sana lagi silang nagpapakita o nagpaparamdam sa atin. Mukhang hindi ka pa nga nakakakita, kaya nasasabi mo yan. Katulad niyan, nandito na pala tayo sa malaking bato. Sabi ng kaibigan ko, meron daw dito nagpapakita. Pero tignan mo, wala naman. Teka kaibigan, nahulog yung yosi ko. Ha? Ano? Naniniwala ka na ba? Mahal na kadilim, ako si Rika. Gusto ko lang ibahagi ang nakakatakot na kwento naranasan ko na araw na yun. Marahil ay maraming hindi maniniwala sa kwento ko na ito dahil sa kakaibang misteryong naranasan ko. Magandang araw mga kadilim. Isa na ng mga nakakatakot na kwento ang ating mapapanood dito lang sa Kagat ng Dilim. Gabi nun, nanonood ako ng TV, mga bandang 11 PM. Nang matapos na ang palabas na pinapanood ko, ay bigla na ako inantok at naisipan ko na matulog. Pumasok na ako sa kwarto ko at nilak ko ang pinto. Minsan, may araw na hindi ko pinapatay ang ilaw ng aking kwarto dahil mas nakakatulog ako pagbukas ng ilaw. Nang nasa kalagitnaan na ako ng aking pagtulog, bigla na lang may kumalabit sa paa ko. Kaya bigla na lang ako nagising at nagulat ako dahil nakapatay na ang ilaw ng aking kwarto. Sobrang dilim at wala akong makita. Bubuksan ko sana ulit ang ilaw, ang kaso sa sobrang antok ko, tinatamad na ako bumangon. Naisip ko na baka guni-guni lang na may kumalapit sa akin. Kaya bumalik na ulit ako sa aking pagtulog. Pero hindi pa man tuluyan nakakatulog, bigla na lang ulit may kumalapit. Kaya nagising ulit ako. Medyo kinabahan na ako dahil alam ko na ako lang mag-isa sa kwarto at nilak ko naman ang pinto. Kaya nagtulog-tulugan ulit ako para malaman ko kung guni-guni lang ba o totoong may kumakalabit sa akin. Sa mga oras na yun, gising na ang diwa ko. Pinikit ko ang aking mga mata na kunwari matutulog na. Pero wala pa isang minuto, may kumalapit ulit sa akin at malakas ng kalabit niya. Sobrang kabado na ako nun at nagtatahasan ng aking mga balahibo. Tapos wala pa akong makita dahil sobrang dilim. Pero kahit wala akong makita,
sinubukan ko pa rin lumingon ng padahan-dahan. Habang lumilingon ako, naisip ko mga palabas na napapanood ko sa TV na yung mga lumilingon ay may nakikitang multo. Hindi nga ako nagkamali. Paglingon ko, meron ako nakita pero hindi siya multo. Isa siyang malaking liwanag na animoy parang isang portal o lagusan. Hindi ako makasigaw at makagalaw. Gustuhin ko man tumakbo pero hindi ko magawa kahit natakot na ako. Tinitigan ko lamang ang malaking liwanag hanggang sa pinilit kong sumigaw. At narinig ng aking ama ang pagsigaw ko, kaya pinilit niyang buksan ang pinto ng kwarto ko. Pagpasok niya, binuksan niya agad ang ilaw at yung malaking liwanag na nakita ko ay bigla naglaho. Kinuwento ko sa aking ama ang nangyari sa akin. Pero hindi siya naniniwala. Sabi niya, baka daw nananaginip lang ako. Kaya hindi ko na lang siya kinumbinsi dahil hindi rin naman siya naniniwala. Pero para sa aking kadilim, totoong-totoo yung nakita ko ng araw na yun. Alam ko sa sarili ko, nagising ako noon nang magpakita sa akin ang isang liwanag. Ilang taon na ang lumipas pero hindi na nagpakita ang liwanag na yun. Kung nilabanan ko lang sana ang takot na yun, malalaman ko ang kasagutan kung bakit siya nagpakita sa akin. Ano kaya ang gusto niyang iparating sa akin? May gusto kaya siyang sabihin? Malalaman ko lang ang sagot pag nagpakita ulit ang misteryosong liwanag ng lagusan. Siya ay si Lito. Bata pa lang siya ay ulila na siya sa kanyang magulang. Tanging lola na lang niya ang nag-aalaga sa kanya. Mabait, masipag at matalino si Lito. Pero di lingid sa kalaman ni Lito, meron pala siyang nadadaanan sa bundok na bahay ng isang duwende. Pagtapos ng klase ay nagbebenta muna ng mga kalakal si Lito, pero isang araw may malagim na nangyari sa buhay ng batang si Lito. Di inaasahang pangyayari, bigla na lamang bumagsak ang malaking puno at malalagay sa panganib ang mga pusa. Pero dahil sa kabaitang taglay ni Lito ay nagawa niyang iligtas ang mga ito. Pero dahil din sa pangyayari na iyon ay manggagambala ni Lito ang isang nananahimik na duwende. Sinong may gawa nun? Ikaw palang may gawa nun ha. Sinira mo ang bahay ko. Ngayon, manda ka sa ganti ko. Ito ang napapagay sa'yo. Huh?
Kinagabihan din na yun, tumapo ang sumpa na ibinigay ng isang duwende kay Lito. Dahil sa takot at pangangamba, ay pinatawag ni Lola Kuring ang isang albularyo. Tao po! Tao po! Tao po! Sino yan? Ako po yung albularyo sa kabilang ibayo na pinatawag nyo. Naku, mabuti nakarating kayo. Di na maganda ang lagay ng apo ko. Nasaan na ba yung bata? Gusto ko makita. Tara dito, tumuloy ka. Ay naku, matindi nga ang sakit niya. Ano bang nangyari sa apo ko? Bakit siya nagkakaganyan? Mayroon ba kayong kandila dyan na tinatawag na perdon? Kung wala, ay huwag balala. Dahil may dala naman ako para ating sisindihan habang kakausapin ko ang mga espiritu sa dilim. Nako, ang batang ito ay pinaglaruan ng isang di pangkaraniwang elemento. Meron siyang nagambalang engkanto. At ang engkanto na ito ay isang duwende. Malakas na kapangyarihan ng sumpa ang ibinigay niya sa apo mo. Kinausap nga ng albularyo ang duwende na nagbigay ng sumpa kay Lito, pero bigo ito mapagkiusapan ang duwende na patawarin ng batang si Lito at binantaan pa siya nito na pag di niya tinigil ang pangingialam ay idadamay siya nito. Kaibigan, ikaw ba ang nagbigay ng sumpa sa bata na siyang dahilan ng kanyang pagkakasakit? Oo, ako nga nagbigay ng sumpa sa kanya. Nararapat lang sa kanya yon. Dahil masama siyang bata. Maawa ka naman sa kanya. Kung ano man ang nagawang kasalanan niya sa iyo, ay sana unawain mo. Hindi kanya nakikita, isa lang siyang mortal na tao at wala siyang kapangyarihan na makikita ang mga katulad niyo. Kaya kasiguro niya nabangga. Ang laki ng bahay ko. Posibleng hindi niya yung makikita. Di ko siya mapapatawad. Magsabi ka lang kaibigan kung ano ang gagawin namin upang mawala ang galit mo at pakiusap alisin mo ang sumpa. Huwag ka na mangailan pa dito. Kung ayaw mo idamay kita, umalis ka na. Hindi ko magagawang gamutin ito. Kailangan niyo humingi ng tawad at mag-alay ng pagkain para mapapatawad niya ang apo mo. Pero hindi ko natitiyak na mapapatawad niya ang apo mo dahil nararamdaman ko galit na galit ito. Ano ang dapat kong gawin para alisin ng duwende ang sumpa na binigay niya sa apo ko? Ang may papayo ko lang sa'yo, nakakausapin mo ang duwende at humingi ka ng kapatawaran sa nagawang kasalanan ni Lito. Magluto ka ng bagong inaaning bigas na kulay pula. Magkatay ka rin ng puting manok, adubuhin mo at huwag lagyan ng sangkap gaya ng bawang at sibuyas at huwag din lagyan ng asin. Pag ito'y tinanggap ng duwende, mawawala ang galit niya at alisin niya ang kanyang sumpa sa bata. Ngunit kung hindi tatanggapin ng duwende ang iyong inaalay na pagkain, ipapasa Diyos na lang natin ang bata. At agad naman hinanap ni Lola Kuring ang bahay ng duwende hanggang sa nakita niya ito. Nandyan ka ba, munting duwende? Ako ang lola ng batang binigyan mo ng sumpa.
Humihingi ako ng tawad sa nagawa ng aking apo na kamalian sa iyo. Kahit ano pa sabihin mo, tanda, hindi ako makikinig. Mabuti pa, umalis ka na lang. Sana naman dinggin mo ang aking hiling, munting duwende. Ito't nagdala ako ng pagkain para sa iyo. Sana ay tanggapin mo. Iwan ko na lamang dito, ha? Teka, ano yun? Ang bango-bango naman. Ha? Wow! Ang sarap nito. Ito ang favorite ko sa lahat ng pagkain. Teka lang, pag kinain ko to, ibig sabihin, pinapatawad ko na ang bata. Hindi. Anong tingin niyo sa akin? Mauuto niyo? Ayoko niyan. Ano nangyayari? Bakit sila nakalutang? Bumalik sila sa dati. Teka, ikaw ba ang may gawa nito? Ang ayaw ko sa lahat ay nagsisinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Dahil ako ang may gawa nun. Kayo pala, Prinsesa Fiona. Kinagagalak ko po kayong makita. Balita ko ay meron kang isinumpang bata? Opo, mahal na prinsesa, dahil po... Alisin mo ang sumpa! Pero sinira niyo po ang bahay ko. Sige na, Twinkle. Laking gulat na lamang ni Fretzel nang bigla na lamang siyang binisita ng isa sa pinakamataas na duwende. Ito ay si Prinsesa Peony at pinakita niya lahat kay Fretzel ang mga nangyari. Nagsisi ito at nahihiya sa nagawa sa bata. Dahil sa kabaitan ng bata na yan, naligtas niya ang buhay ng mga pusa. Bihira lang sa tao ang kayang ialay ang buhay para lang sa hayop. Maatin ba ng konsensya mong bigyan ng sumpa ang bata na yan? Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari, mahal na prinsesa. Huwag ka sa akin humingi ng tawad kundi sa bata na si Lito. Bilisan mo at baka hindi na kayanin ng katawan niya ang sumpang binigay mo. Masusunod po, mahal na prinsesa. Ngayon din po ay pupuntahan ko na siya para alisin ang sumpang ibinigay ko. Sana maging aral to sa'yo at ayaw ko nang maulit pa ito. Agad niya naman itong pinuntahan at inalis ang sumpang binigay niya sa bata. Dahil sa lakas ng liwanag ng kapangyarihan ni Fretzel ay biglang nagising ang matanda. Laking tuwa ng matanda na makita niya si Lito na magaling na. Kinabukasan ay pumasok na agad si Lito sa paralan at naisipan niya muna bisitahin ang duwende para magpasalamat. Hello, munting duwende. Nandyan ka ba? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kwento kasi sa akin ni Lola. Dahil sa'yo, pinagaling mo ako. Kaya pagtapos ng school ko,
ay babalik ako dito para dalan ka ng pagkain. Bye-bye, munting duwende. Sandali! Ha? Ikaw ba yung duwende? Ang cute mo pala. Bakit ka pa nagpunta dito? Di mo na kailangan gawin yun. Pero, kasi pinagaling mo ako eh. Dahil kasalanan ko naman, akala ko kasi sinira mo ang bahay ko. Sa susunod kasi, mag-iingat ka, okay? Medyo hindi ko naiintindihan ng mga nangyayari. Pero, maraming salamat pa din. Pero sana mapatawad mo ako sa nagawa ko. Teka, hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi naman. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Alam ko naman na hindi ka masama. Dahil sa mabait ka, mula ngayon, kaibigan na kita. Mula noon ay naging magkaibigan silang dalawa. Laging hinahati ni Pretzel si Lito pagpapasok sa kanyang paralan at sinasamahan niya ito sa pagkuha ng mga kalakal. Ako at ikaw ay magkaibigan. Sa hirap at ginawa, di ka iiwanan. Sa lungkot at saya, tayo'y magkasama. Sapagkat ikaw at ako ay magkaibigan, magpakailan pa man. Siya si Jacob, 8 taong gulang, ulila sa kanyang ama. 2 taon pa lang si Jacob nang ito ay sumakabilang buhay nang dahil sa sakit sa puso. Kaya ang tanging ina niya lamang ang tumayo bilang ama at ina para sa kanya. Malambing at maalaga ang kanyang ina na si Margaret, ngunit isang araw nagbago ang lahat. Dahil ang kanyang ina ay bigla na lang naging matamlay at hindi na bumabangon o umaalis sa kanyang kwarto. Umaga na pala, kailangan ko ng kumilos. Papasok pa ako sa school. At dahil doon, mag-isa na lang si Jacob nag-aasikaso sa kanyang sarili. Maaga na mulat sa realidad si Jacob, pero dahil sa isang musmus pa lamang, siya ay hindi niya gaano nauunawaan ang manangyayari sa paligid niya. Balungkot ang buhay ni Jacob, mistulang isang bingi, dahil sa katahimikan ng bahay ng kanyang tinitirhan. Maligo, mag-ayos at kumain mag-isa bago pumasok sa paaralan. Yun ang buhay ni Jacob, ang araw-araw niyang ginagawa. Pero bago siya umalis, lagi niyang dinadala ng pagkain sa kwarto ang kanyang ina, para kung sakaling magising na ito ay meron na itong makakain. Ma, pinaghandaan nga pala kita ng pagkain. Pagbangon mo, kumain ka na para bumalik na ang iyong lakas. Sige po ma, alis na po ako. Bye-bye. Balungkot man ang buhay, pero ito'y hindi naging hadlang sa buhay ni Jacob. Dahil umaasa siya na balang araw ang kanyang ina ay babalik muli sa dati nitong sigla. Pero tuwing uwi siya galing paaralan ay malungkot ito dahil makikita niya ang kanyang ina na nakahiga pa din at yung pagkain hinanda niya ay hindi naman lang nagagalaw. Kaya ililigpit niya na lang ito at siya na lang kakain.
Matutulog mang malungkot pero gigising na may bakas na pag-asa sa mukha niya. Minsan naiisip ni Jacob na tumigil na lamang sa pag-aaral para mas maalagaan niya at mabantayan ang kanyang ina. Pero naaalala niya pa din ang mga bili ng mama niyang si Margaret, na mag-aral mabuti para paglaki niya may maganda siyang kinabukasan. Ma, bumangon ka na dyan, oh. Sabay na tayo kumain. Alam mo, miss na kita, ma. Pero kahit anong gawin niya or sabihin, ay hindi siya pinapansin ni Margaret. Lumipas ang ilang araw. Pag-uwi niya ay ganun pa din. Walang bago o walang nagbago. Sa sobrang lungkot ni Jacob, iniisip niya na baka hindi na siya mahal ang kanyang ina na si Margaret. Kaya di na siya neto kinakausap. Pero sa di inaasahang pangyayari, bigla na lamang siyang tinawag ng kanyang ina. Anak. Mama? Nak, yakapin mo naman ako. Miss ka na ni Mama. Ba't ka po umiiyak, Mama? Anak, patawarin mo ako dahil hindi kita nailigtas. Ano pong ibig mong sabihin, Mama? Anak, patawarin mo sana ako dahil hindi kita nailigtas. Isang malalim na salita na hindi naintindihan ng musmus na si Jacob. Sorry anak, kung matagal kong hindi natanggap. Sana matanggap mo na rin. Sa hindi lingid na kamalaya ni Jacob, isa palang trahedya ang nangyari na nagbago sa buhay niya. Aksidente, mahigit 1 taon na ang pangyayari dahil lamang sa laruan ng eroplanong gawa sa papel. Anak, dyan ka lang may bibilin lang ako. Mama, kuhanin po natin yung aeroplano ko. Huwag ka muna magulo anak, may ginagawa pa ako. Ang edad ay tinuldukan, isang mapagbirong tadhana ang pumukaw sa gising na isipan. Si Jacob ay nabangga ng isang nagraragasang sasakyan na kumitil agad ng kanyang buhay. Mama, patawad po. Mama, patawad, ang huling salita na sinabi ni Jacob bago siya naglaho. Kasama ang kanyang ina na si Margaret,
Kahit dalawa na lamang sila sa munting tahanan, ay puno naman ito ng pag-ibig at ligaya, na ngayon ay nababalot na ng lungkot at dilim. Ang dating maliwalas na bahay, ngayon ay sira-sira na balak na ding gibain para sa itatayong business market. Malungkot man ang katapusan ng kwento na batang si Jacob, pero sa huli ay nasabi niya pa din ang nais niya talagang iparating sa kanyang ina. Mama, patawad. Boss, sigurado ka bang dito ang punta mo? Oo eh. Bakit? May problema ba? Ang sabi-sabi kasi ng mga taong malapit dito, meron daw kababalaghang nangyayari sa lugar na to. Pansin ko nga nang pumasok tayo sa lugar na ito, bigla na lang may kakaiba akong naramdaman. Boss, bumalik na lang tayo? Hindi na. Sanay naman ako sa mga ganito. Saka saglit lang naman ako dito eh. Sige, ikaw bahala. Kagat ang dilim. Mag-iingat ka na lang ha. Dito na ako. Maraming salamat. Mag-iingat ka din. Sige. Ganito pala dito pag gabi. Wala nang katao-tao. Ang tahimik naman dito. Malayong malayo sa lugar na tinitirahan ko. Totoo yung merong kakaiba dito? Iho, sandali lang. Ha? Ako po ba? Oo, lumapit ka dito. Bakit? Ano po yun? Gusto mo bang hulaan ko ang iyong kapalaran? Nako po, hindi po ako naniniwala sa hula. Ayaw mo bang malaman ang iyong inaharap? Libre lang ito, iho. Maraming salamat na lang ha. May kailangan pa kasi akong gawin. O sige, ikaw ang bahala. Pero kung may kailangan ka o kaya gusto kang magtanong, lumapit ka lang sa akin, tutulungan kita. Nandito lang ako, pagkagat ng dilim. Oh, sige po. Maraming salamat. Dito na ho ako. Ang weird naman ng taong yun. Ngayon na lang ulit, mayroong isang taong nakakakita sa akin. Alam ko, babalik ka ulit dito sa akin. Meron nga talagang kakaiba sa lugar na to. Ay, lumalalim na ang gabi. Hindi ko pa nahanap ang bahay ni Lolo. Bakit ba kasi ako pa ang inutusan ni Lolo na kumuha ng kayamanan niya? Teka, ano nga ulit ang address niya dito? House number niya ay 1041. Ang bahay na ito ay 1039. So, sa kabila na pala ang bahay ni Lolo. Naku naman, akala ko pa naman malapit na ang bahay ni Lolo. Napakadilim, wala akong makita.
Kailangan ko ba talagang tumawid sa lumang tulay na to? Sigurado pag nahulog ako dito, hindi ako bubuhayin. Kaya mo to, Elias. Huwag kang kabahan. Ah! Oh! Muntik na ako dun ah. Akala ko katapusan ko na. Nakatawid din. Yun, nandito na rin ako sa wakas. Napakaluma na pala ng bahay ni Lolo. Nakakatakot naman dito. Ang dumi at ang daming kalat. Paano ko mahahanap ang kayamanan ni Lolo? Ah, baka nasa taas nakalagay yun. Makaakyat na nga. Napakakalat din dito. Ito muna ang una kong lilinisin para makatulog na ako at bukas na ako magsisimulang maghanap. Ayos, natapos din ako sa paglilinis dito sa taas. Makakapagpahinga na din. Ha? Hindi ko napansin. May bintana pala dito. Ha? Hindi ko akalain sa luma at madumi na bahay na ito ay meron akong makikitang isang malaanghel na binibini. Pare, maglaro tayo.